Bawasan nyo, nakaw nyo. Number 1 yan. Hindi po ba magpakatotoo tayo sa isyong ito na naman? Pero hindi mawawala yung nakaw na yan kasi nga ang mga magnanakaw hanggang ngayon hindi pa rin po nahahanap at napapanagot. Kaya ngayon, iba na ang t-shirt nito. Wala ano na, nakalagay sa parang t-shirt mo? nanawa na ako eh. Ano? Walang makukulong na mandarambo. Wala. Sa totoo lang po mga kapatid, hindi lang na-print ng tama iyan eh. Oh, bakit? Yung Ano ba t-shirt. dapat? Ha? Ano nakalagay? Walang makukulong na mandarambong bong. Echo yan eh. Echo. Pwede na niyang ikulong ang sarili niya. Pwede na niyang ikulong ang sarili niya. Oh, ano daw? Hindi mo naman tumawag. Pwede na niya Kaya ikulong nga, ang sarili may niya. Echo. na-late ng print. Nako mga kababayan, derechahan na hong binanatan no netong si Manong Ted at DJ Chacha ang mga magdanakaw sa pwesto ang siyang unang dahilan ng lahat ng problema natin ngayon. Tama nga naman ang kanilang punto no mga kababayan. At tama rin naman yung sinabi ni Manong Ted, napakasimple lamang ng formula. Bawasan nyo ang nakaw nyo. Hindi ho ba? At narinig nyo ho ba yung kanilang hirit? Etong yung salitang sinabi ni Manong Ted na mandarambong, bong, at talaga namang derechahan na ho niya nga talaga nga tinira etong si Bongbong Marcos. Ang sabi kasi nitong si Bongbong Marcos mga kababayan, trust the process daw. Pero paano ka nga naman kasi magtitiwala sa proseso dito sa ating bansa kung ang mandarambong, imbis humakulong, lalong bumibilog ang kanilang mga tiyan at busog ang kanilang mga bulsa. Hindi ho ba mga kababayan? Hindi na ho uubra yung salita nga, let the process take its course. Kasi ang process sa atin mga kababayan, aabot pa ng 20 years bago may makulong. Ang kaso, may makukulong ba? Sa tingin ko mga kababayan, sa nangyayari nga investigasyon ngayon at sa ginagawang pagpapaikot nitong mga nasa gobyerno, wala naman talagang makukulong dyan. Formality lang yung ginagawa nila mga investigasyon, mga hearing, pero ang totoo, hindi ho talaga mapapanagot ang pinaka-mastermind ng lahat ng ito. Isipin nyo to mga kababayan, yung pondong dapat sana sa kalsada napunta ho sa mga mansyon netong mga opisyales na to, no? Yung para sa gamot sana, naging luxury cars. Kapag ninakaw ang pondo, ang taong bayan ang nagbabayad ng interes. Hindi ho ba mga kababayan? Kaya kahit anong kayod nating mga Pilipino, parang laging kulang. Bakit ang mahal ng bilihin? Pero ang serbisyo, laging bitin, hindi ba? Kaya hindi na ho nila masisisi ang taong bayan na palala ng palala ang galit sa kanila, no? Lalong-lalo na sa administrasyong ito. Na hanggang ngayon, pilit pinapaikot ang utak ng taong bayan. Ang malas nga lang nila, mga kababayan, dahil nakapag-isip-isip na tayo ng malinaw na hindi na tayo magpapadala sa kanilang mga pambubudol, ano? Kaya, bueno mga kababayan, bago tayo rumekta dito sa talagang napaka-tindi ng mga patutsada netong si Manong Ted dito nga kay Bongbong Marcos, ano? Siyempre, papasadahan muna natin. Itong tumitindihong bakbakan sa pagitan nitong si Mike Defensor at nitong si Boying Rimula. Nakita nyo ba yung huling pahayag nitong si Mike Defensor? Aba mga kababayan, napakulupit, direkta at higit sa lahat mga kababayan tila may bit-bit na resibo etong si Mike Defensor, no, na hindi kayang tapatan ng simpleng paliwanag lamang netong si Boying. Ang siste, imbis na kasi magpaliwanag din itong si Boying mga kababayan, ano hong ginagawa niya? Pinapaikot na naman niya ang taong bayan. Ang ending pala ay isisisi din sa Duterte. Iko-connect din sa Duterte. Hindi ho ba?
Ngayon ang tanong ng marami, bakit tila pilit ginugulo netong si Boying Rimula ang usapan pagdating sa isyu ng mga maleta? Takot ba siyang mabuksan ng katotohanan? Nako, Boying, wag mong paikutin ang isip ng taong bayan, no? Kung wala kayong tinatago, bakit kailangan magkaroon kayo ng diversion tactics? Hindi ba? Yung mga maletang yan, simbolo yan ng mga ebidensyang dapat lumabas. At mga kababayan, makikita natin no sa bawat banat netong si Mike Defensor, may bigat at talagang may basihan siya. Samantalang itong mga sagutan netong si Boying, halata naman talaga nga ayaw niyang imbestigahan no itong naging mga pahayag at itong mga ebidensyang isinampal na sa harap niya nitong mga 18 Marines. Kasi nga, kaya siya iniluklok dyan para harangin yung kasong isasampa sa kanyang amo. Hindi ba mga kababayan? O bueno, rumiakta na tayo no, dito sa ating mga matitinding video. No? O, hindi na natin ito patatagalin. Pero bago yan, isang like, share at subscribe. Napakalaking tulong na ho yan dito sa ating channel. Para po doon sa mga mag-aaral na babawasan yung pong kanilang face-to-face classes dahil din po sa issue ng energy conservation. Ang binabanggit po naman maging ng ACT Teachers Group, ano po, pati itong TDC, relevant doon sa kakulangan ng school buildings na naman. At babalik ko na naman tayo, babalik dito po sa isyong ito. Bagamat ngayon daw po naman, nagkukumahog na ang DepEd, right, sa ating mga naging panayam sa kanila pong pag-tap sa galing daw po ng mga LGUs para ho sila na mismo ang may pananagutan sa mga konstruksyon ng mga silid-aralan sa kanilang mga jurisdiksyon at maliban doon yung pakikipag-ugnayan sa pribadong sektor para sa PPP project sa mga classrooms. Ang DepEd din daw po ang siyang gagawa nung disenyo po na naman na ito. Kaya nga sa panahong ito, ang tanong, kayo ho ba ay doon pa rin sa tradisyonal na uri po ng konstruksyon o kayo po doon na po sa moderno na uri ng konstruksyon at mas cost efficient? Yan ang akin nasabi kanina. Kasi po, kung babalikan natin ang mga takbo rin po ng balita nito hong nagdaang taon, if you remember, ito hong DPWH na sila po ang una, no? Nung unang mga panahon in charge sa construction ng mga classrooms, sa target po actually ng DPWH DepEd noong pong nagdaang taon na 2025 na 1,700 classrooms. Inamin po naman nito pong ngayon po manaka-naka na lamang at pabugso-bugsong Vince Dizon. Di ba? Napapansin mo? Nito yata huli, meron siyang... Manaka-naka na lang siya, pabugso-bugso na siya. Nitong nakaraan, kasama yata siya ni Mon Gualvez. I think that was yesterday. Akala ko kasama ni ano. Hindi, alas 3 ng umaga, meron yata mga chinek. May mga ganun sila. Okay. Dito sa may EDSA, rehabilitation. Very nice. It's very good. Manaka-naka na lang at pabugso-bugso na lang. Oo nga. Gusto mo ba siyang tawagan ngayon? Kasi nga baka hindi na sinasama yung pangalan niya sa survey. Anyway, kasi nga po baka meron ng result ng kanilang study. Anyway, so dati po, inaamin naman po ni Vince Dizon na sa 1,700, 22 lang ang kanila pong nakakompletong classrooms. Maniwala kayo sa hindi ganon ka-efficient itong DPWH, right? Well, anyway, inaamin naman nila ang kanilang pagkukulang. So, moving forward po tayo dito. In all fairness, ang sinasabi nga ni DepEd Secretary Sani Angara, hindi na daw kontento ang DepEd doon sa lumang sistema. Gusto na daw nila na makabagong paraan para mahatid ang edukasyon sa mga bata. So, ito ang suggestion nila, yung 4+1 blended learning. So, ang tanong ngayon, paano yung mga... paraan, yun ang sabi niya. Kaya lang, paano nga kasi yung issue ng internet at ng gadgets ng mga bata na hindi naman afford yun? Kasi nga po, public schools na naman po dito Yun ang nga. apektado. Kung saan po naman, kung babalikan mo rin itong mga study, mga PISA report na ito, itong EDCOM report na ito, na napag-iwanan po ang ating mga mag-aaral, particular po sa public school. So ito na naman po tayo sa isyong ito ngayon. So kung makabagong pamamaraan o naman pong pamamaraan, pwede hubang simulan po ninyo, bawas-bawasan nyo, nakaw nyo. That's the number one thing.
Right? Yan naman po ang pinagmumulan. Sorry po, Friday ngayon. Happy weekend everyone. Pero yan naman po ang pinagmumulan ng lahat eh. Hindi ba? Itong problema natin, corruption ito eh. Hindi po ba yung mga nakapagbid na ng project, nabayaran na yung contractor, hindi natapos yung classroom. Yan ho naman yan eh. So basic po tayo dito. Bawasan nyo, nakaw nyo. That's number one. Hindi ba? Huwag kayong makipagkuntsabahan sa mga kontratista ninyo. Magkaroon kayo ng pananagutan sa mga contractors ninyo. Pangalawa, Opo. At pangatlo, pang-apat mga kapatid, ano po? Ha? Ano? Anong pang-apat? Ikulong nyo yung mga magnanakaw na mahuhuli. Oo. Basic yan eh. Oo. Kaya nga po, ito, may mga, yung pong kasing traditional na paggagawa ng classrooms, sa mga panahong ito, hindi na po siya Hindi na effective. hindi na po siya hindi na siya uubra lalo pat naghahabol ka. Kasi Marami ng matagal. teknolohiya ngayon. Mismo nga si Pangulong Junior doon sa pabahay, naalala mo yung prefabricated na ng mga uri po ng pabahay, ng mga kondo ang kanya sinasabi, mas mabilis. Yung tibay ho naman ito ngayon, maaari mo na rin ihambing eh. Dito ho ngayon, mas matibay pa nga siya at mas, kumbaga, mas komportable kasi may technology na. Di mainit. Sasamahan pa nito nga pong mga Solar paggamit energy. ng teknolohiya Yan. para makalibre ka ng kuryente, hindi ka na magladadlad ng kable, wala nang babayarang electric bill, yung PTA yung eskwelahan. At may warranty na hihingiin para nagutan ng kontratista. Hindi po ba? Meron na ngayon eh. At ang cost niya, hindi po kasing mahal nitong DPWH o maging DepEd budget. 1.5 million daw, pwede ka na makagawa eh. So kung ikaw yung makakagawa nito ng libo-libo, definitely makakakuha ka pa ng diskwento doon sa supplier nito, hindi po ba? Magbidding lang kayo ng maayos na walang lagayan. Bawasan nyo, nakaw nyo. Number one yan. Hindi po ba magpakatotoo tayo sa isyong ito na naman? Pero hindi mawawala yung nakaw na yan kasi nga ang mga magnanakaw hanggang ngayon hindi pa rin po nahahanap at napapanagot. Tama! Diyan na naman ako napunta. Sorry, Friday. Oo. Good Kasi morning. hinahanap mo naman si Zaldi nila. Wala natin binabang... Yung nasa t-shirt mo, nasaan ano ba? na si Zaldi nyo, tapos may question mark siya sa ilalim. Oh, nasa na ba? May nagsasabi, bakit lang daw si Saldi ako ng si Saldi? Oo, sino pa bang datanapin? Sino ba bang gusto natin hanapin? Yung iba hindi mo... Yung iba hindi mo nahahanapin na Nandito! Angelina. Kaya siya ang Hindi ba? hinahanap, tama. Pero, sinong JJ ito? Oo nga. Alam nga namang, oo, di ba? Oo. Sino? Sino pa mga gusto nila ilagay dyan? Kulong Mandarambong. Oo. So, kilala niyo ho naman sila. Oo. Oo. So, kakakulong Mandarambong, wala naman nakukulong. Oo. Kaya ngayon, iba na ang t-shirt nito. Wala Ano na, nakalagay sa parang t-shirt mo? nanawa na ako eh. Ano? Walang makukulong na mandarambong. wala. Baka kasi nga umeffect ang reverse psychology sa kanila. Sa totoo lang po mga kapatid, hindi lang na-print ng tama iyan eh. Oh, bakit? Yan Ano ba t-shirt. dapat? Ha? Ano nakalagay? Walang makukulong na Mandarambong, bong. May echo yan eh. Echo. Pwede na niya ikulong. Pwede na niya ikulong ang sarili niya. Pwede na niya ikulong ang sarili niya. Oh, ano daw? Hindi mo naman tumawag. Pwede na niya Kaya ikulong nga, ang sarili may- May niya. echo. Na-late ng print. Echo. Di Sabi ba? kasi kanina ni Andrew, walang ink eh, kaya hanggang mandarambong lang, wala na yung echo. Oo. Walang makukulong na Mandarambong, bong. Yung masaya. Echo, ko. Kasi nga sa radyo kami, kaya may echo. Yung pala yun. O sige, mga kapatid, tignan natin kung anong gagawin ng DepEd dito. Kasi 165,000 classroom yung shortage natin. Kung susunod sila doon sa mga sinasabi, yun ang makabago. Makabagong teknolohiya ng pagtatayo ng mga classrooms ng mabilisan. Babalik ka at babalik sa basic problem. Lahat ng ito, yan tayo ho nagsisimula with all due respect sa True. mga kurapan. Oo. Tsaka hindi na nga kupit sinasabi mo. Tama yung sinasabi mo, nakaw na. Kasi ang kupit ay maliit. Huwag na natin sabihin kupit. Oo. Nakaw talaga ito. Okay? Punta kayo sa Worldbex, nandun. Madami ho doon. Parang interesado ako doon. Kasi sabi mo may insulation eh. Kasi ngayon, doon sa amin sa Bulacan, napakainit eh. So pwede Kasi na pala yun. Ginagamit sa mga factories, Oo. mga kung ano-ano. So Yun, parang yung... insulated panel. Oo. And then pwede Pwede ka na palang pantayo ng bahay yun. Specific yan na haba, laki, taas, pati na yero.
Oo, and then pwede nga palagyan mo yung yero niya na andun na lahat ng solar panels. Oo. And then meron na siyang, alam mo yon yung kung saan pinoproseso yung kuryente, iniimba ka ng kuryente, may oras mo na magagamit mo iyon. So tama-tama lang din po dito po sa classroom Na setting. itatayo. O pwede Alright. naman bahay yan. Kunwari kung ang lupa lang na meron Pero ako. muna isama yung bahay. Dito ka na muna sa classrooms lang, di ba? Na Well, pangkailangan. hindi ako DepEd Secretary, kaya na ni Sunny Angara yan. Ang gusto ko, bahay. Kunwari, 50 square meters. Pupunta ako ng World Bex, ganon? Pwede ba yung 10 years to pay? 10 years to pay? Okay, anyway, sige po. Nakakaloka. So good morning sa ating mga suki po na nakikinig po sa ating programa at nakantabay po sa ating mga pinag-uusapan. Definitely po, no, itong mga isyong ito nga po, wag ho natin pong bitawan. Kasi nga, ang iba, ang gusto ko yata mag-move on na po tayo. And you know, mag-move on tayo and let the process, di ba, take its course. Excuse me. Trust the process. Itong process na ito, kaya nga tayo nasadlak dito because there's something wrong with the process and the people running the process. Kung wala po yung people power na magbabantay sa kanila, it will be still the same old due process. Diba? Nung una kasi, ang bilis nila, diba? Kesyo yung Sandigang Bayan, kesyo ganire, araw-araw ang ombudsman, diba? Medyo bumibilis sila. Sa kanila pong mga galaw at kilos at investigasyon, nung medyo humuhupa na, eto na naman tayo. Let the process, diba, take its course. Ang tagal niyan. 20 taon na naman yan, mga kapatid. So yung pong mga ninakaw nila, gagamitin nila para sila na naman ma-absuelto at habang sila po'y nandidiyan, nasa posisyon pa rin sila at patuloy sila magnanakaw na magnanakaw. Ngayon, mas maingat na lang sila. Kumbaga, hindi ba? Huwag ka nang mag-ghost kasi. Hindi ba? O kaya bawas ng konti na. Huwag sobra-sobra. Tsaka huwag mo na imaleta. Mainit na yan. May nag-comment dito, si Apple. Sabi niya, Manong Ted, parang mali daw yung bawasan ng nakaw. Parang sinasabi daw na okay lang magnakaw. Dapat daw, wag na sila sanang magnakaw. Alam mo kung wala In a akong perfect world, ayan na nga. O, explain mo, bakit daw ba ganun na sinasabi mo na bawas lang? Ba't daw bawas lang? Ba't daw hindi mo sinasabing wag na silang magnakaw? Tinatanong nung isang nanonood sa atin. Alam mo, sino ba ang Si Apple. sino ba ang matalinong tao na nabasa ko ang kanyang mga matalinhagang salita, di ba? O makikita mo raw ang pagkatao ng isang tao, with the way he or she treats animals. Kaya ganun ang salita mo. Medyo mas sweet ka pala because you're kind to crocodiles. Yung pala yun. O, ngayon Apple nasagot na. Sino may sabi nun? Sino yun? Yung dapat mabait ka sa mga hayop. Makikita mo raw ang pagkatao ng isang tao kung paano niya tratuhin ng mga animal. Tama po lamok doon. Sino may sabi? Sino? Ay, Google mo. O, sige. Ngayon, si Congressman Pepito Alvarez nga eh. Oo. Kahapon Kahapon. sinabi niya, alam mo, Ted, dito dapat hindi kami babakasyon kasi mga tingin ng tao sa amin, mga buhaya kami. Sinabi mismo ni Congressman. Ang mga katagang ginamit niya, hindi kami magbabakasyon dito. Kasi nga, ang tingin na ng taong bayan sa amin parang mga buhaya ang mga kongresista. Oo. O kaya magtatrabaho kami kahit malapit ng Semana Santa. Nataon naman, sa kanya kasi yung Crocodile Farm sa kanilang lugar sa Palawan. Joke lang. Palawan naman, diba? Kaya na ako doon, taga doon tatay ko eh. Ganon. Sa Palawan. Nakita mo yung farm, Crocodile Farm Oo, doon? nakapunta ako doon sa Crocodile Farm. Ang tataba ng mga buhaya doon. Hindi Pero hindi na ganong madami. Oo. Yung huling punta ko, that was 15 years ago. Oo. Ngayon ba, nakagawi ka ba doon sa Crocodile Farm? Hindi na, matagal na. Matagal na rin. Medyo napapadaan lang ako dito. Ha? Sa Balayo, Palawan. Hindi, sa IBP Road. Alas 8 ay trend by Tres na. Pero ang gusto kong puntuan, paano siya naging associated kay Gutesa. Pero later on, yung mo ikukwento mo yes, sa ma'am. amin. So, ano po, ang latest ngayon, si Ombudsman Remulla sinasabing meron daw siyang ebidensya from intelligence assessment evaluation na yung mga photos na sinadbit ng 18 Marines ay meron daw way back, pag-usapan natin way back, sa panahon ng Speaker Lord Alan Velasco when you were a Nakalsugan Party List Representative, di pa po? Yes, ma'am. Well, actually, ma'am, first of all, nagpapasalamat ako na lumabas na nagsalita si Ombudsman Boying Remulla about it. Kasi, di ba, it's a recognition na may ganun nangyayari.
Now, as to the actual, ang nakuha ko ma'am na statement niya was may isa daw picture from all the pictures that were part of the affidavit. Sabi niya, may isa doon. 2022, panahon pa ni Lord Velasco. So, ako nagpapasalamat na sinabi niya yon, and there's a recognition na may nangyayari talagang ganon. And I think, ako naman hindi ako out to prove kung ano yung tama o mali. Yeah. Ang importante sa akin, mapakinggan nila yung Marines, matingnan nila yung ebidensya, hindi lang ito, pero may mga ebidensya pa silang hawak, and to listen to kasi there were 40 names mentioned. Actually, ma'am, di ba, yung mga Marines, wala naman sinabing crime eh. Ang sinabi nila, nag-deliver kami ng pera. Pero, nagsimula yan kay Saldico. Sabi nila, si Saldico ang mastermind. Si Saldico ang pinuno ng korupsyon dito sa, di ba, sabi ng gobyerno. Oo. And ito yung mga tao ni Saldico. So, yun yung, we were trying to establish dun sa NBI. Na kung gusto nyo establish nyo yan. Pero kung mag-investigate kayo, huwag sila imbestigahan nyo. Imbestigahan nyo yung substance of the affidavit. Pero dun ba sa sinasabi ni Ombudsman na meron chance na nagsimula talaga kay Kong Lord? Meron bang porsyento na posible yon? Hindi ko Is there talaga... any way that it's Alam mo, Attorney Jimmy, ang revelation ni Ombudsman Remulla, AI, they are using AI ngayon to sift through the evidence na Oo. at least meron kayong comforting words na ina-evaluate na nila yung evidence na na-present. Yes. And ako, yung maganda doon, totoo. Kasi mahirap yung sinabing hindi totoo. So kung sinabi lang totoo to, then therefore, okay sa akin. Kung sinasabi lang ito no time na to, ito yung period na to, okay lang yun. to simplify, hindi pero- siya nag-deny. Hindi siya nag-deny. nag-deny. oo. Pag-uusapan natin na in deep, in more Mabilis na, depth. mabilis na sila sige. kasi may Oo, pagbigay niyo si Jess. No, may challenge si Ombudsman. Sabi ni Ombudsman, his source already confronted you. Parang sabi niya, member of Congress. Okay. Daw, has put you to task. Yes. Daw, has Ano, Attorney, confronted you. So is that true or not? I'll be honest, a lot of people have been calling me. Tinatanong nila ako, ba't ako nadamay dyan? Ano yung circumstance? Ano ba yung nangyari? So, ako kumpiyansa na may katotohanan yung sinasabi ng mga kasamahan ko. Now, in particular, ang sinabi ko talaga sa kanila, I was never involved in the drafting of the affidavit. Sayang nga si Attorney Baligod nandito eh, because from day one, sila talaga yung nag-uusap. Ang dating sa akin, medyo dangerous yung sinabi din ni Ombudsman. Ang dating sa akin, may congressman nung panahon na yon confronted you na, yung photo na yon ako yun eh. Sa akin Okay. yun, panahon ko yun. Yun yung dating sa akin sa press ko ni Ombudsman ha. So ang tanong ko lang, is it true or not that a congressman or a member of Congress has approached you or talked to you and said, Yes. mali ang photo. Photo Yes. na yan, panahon ni Duterte. No. Is that true or not? Ang, And Ombudsman Let me- challenged the reporters to ask you. Yes. So, I'm asking you now. Yes, Tony Jess. No, let me elaborate. As I've said, hindi lang congressmen. Now, in that particular picture, yes, there are many congressmen who called me and there are senators who called me. Ayun. Asking Mamaya. about the circumstance. Mamaya, isa-isahin natin. Mic drop. Mic Huwag natin drop. ubusin, huwag Teka natin muna. ubusin. Kasi itong nagsususpecha na siya, ginagawa siya ng mga black propaganda operations eh. Ang daming mga posters na lumalabas na Mike Defensor and Aiko Melendres sa Quezon City lumalabas for mayor. Pero dinay mo na kapon na you have Yes. no mayoral ambition for the 2028. Yes. Well, Ma'am Ichu, kasi napansin ko, alam mo, pag lumalabas tong issue ng, itong nangyaring corruption issue, may lalabas na poster, may lalabas. In fact, I was even asked dito rin sa show sa Billionaire News Channel, sabi, will you run for mayor? Sabi ko, if Kit Belmonte will run, I will support him. Okay. So, ngayon, labas na naman ang labas. So, ako, ang problema natin is ngayon. May problema tayong korupsyon, may problemang sistematikong pagnanakaw sa ating pondo. We have to address this. We have to resolve this. And I'm very happy na si Attorney Jess, no, considered sa ibang kampo, si Attorney Jimmy, more or less, sinasabi siguro magkakampo kami, pero tayong lahat, we recognize na kailangan natin ayusin tong problemang to. You sounded more national to me. So, meron ka bang senatorial ambition? Wow. Wala din, O Ma'am Ichu. higher than senatorial? No, Duterte 12 senators. Si Attorney Jimmy na lang ang tulungan natin sa Duterte 12. So what awaits Hindi in ako yung naka-hot seat. 2028? Hindi ako. So what awaits you in 2028? Okay, let me just, ma'am, I didn't want to be involved. In fact, nung last election, pinapatakbo ako eh. Including sa party list of Senator Dante Marcoleta. Oh. Sa isang district
district, pinapatakbo ako, sabi ko, ayoko. I want to focus doon sa negosyo because after COVID, and then after that elections, talagang you have to fix the company, the businesses. So ayoko talaga. I want to focus. Mining business? Quarrying, actually. Yeah, I was with mining before in Tawi-Tawi, pero huminto na. Wala na kami sa Tawi-Tawi. Ngayon ho, nung nakita ko Sergeant Gutesa, doon ako na-trigger. Kasi Sergeant Gutesa, in fact, ayokong sumama eh. Ayokong mapasama din sa issue. Nung kinuwento niya sa akin to, then I had a meeting Paano with... kayo nagtagpo ni Sergeant Orly Gutesa? May taga-UP na kaibigan ako, sabi niya, pakinggan mo to. And gusto nito mabigyan ng guidance or direction yung Blue Ribbon Committee ni Senator Dante Marcoleta, which at that time, si Senator Dante was the chairman of the Blue Ribbon Committee. Pero nung nagkita kami ni Senator Dante, hindi na naman siya chairman at that time. Sabi ko sa kanya, pakinggan mo to. So, kinuwento ko, sabi niya, kilala mo ba yan? Sabi ko, kilala ng taga-UP kaibigan ko. So, sabi niya, sige, go somewhere. Yung restaurant na pinagmitingan namin, pumunta ako doon, Sergeant Gutesa, nagkwento Sergeant Gutesa. Matagal sila nag-usap. Kinuwento niya lahat. Ang dami pa nga mga natanggal na, well, ngayon, kikwento ko na ha. Sergeant Gutesa was even talking about ICC. Even at that time. Talaga ha? Oh, sabi niya, sir, alam mo ba, nung hinuhuli si President Duterte, nandun kami sa Maidas, nakabantay kami, and then he mentioned several officials. Ito, wala na dun sa affidavit ni Nakita Gutesa. lang niya, pero hindi siya nag-deliver. Walang delivery, ma'am. Nandun sila. Kalklab lang natin. Oo. Nakita lang niya, walang Oo. delivery. So, ito yung parang naghihintay na sila ng pag-aresto. Okay. And then he was talking about, again, sa media operation, blah, blah, blah. Sabi ko, Sarge, DOH. Sabi pala niya, alam mo ba, sir, nakita ko pa na nag-uusap sila, sabi, oh, ang tigas ng ulo nitong DOH, i-zero budget natin. Sabi, sir, siniro budget nila. And then later on, the Secretary of DOH met with them. Ganun yung kwento. Tapos sabi ko, Teka, baka masyadong mamalayo tayo. Mamaya. Ito, mama, medyo matapang tong salita ko, ah. I really think there should be a reform in the political structure. Congress and Senate as it is, sobrang sama. Kailangan talagang ayusin tong bansa. Pasingit lang ng one hard Okay. question. So you are in favor of constitutional reform? Yes. Yes, constitutional reform. And I do not think na yung existence na nangyayari ngayon. Alam mo, ito nangyari eh. Bakit lumala ang korupsyon? Noong mga panahon namin, yung mga presidente sabihin nila, oh, eto may 70 million kayo per district. 30 million, ito yung pang-ospital, pang-tulong sa estudyante, pang-tulong sa kung ano man. Yung 40 million, ito na yung mga proyekto ninyo na baka na-miss ng national. Because supposedly, it's a national infrastructure program. Yes. Pero siyempre, may mga lugar na mahihirap, kailangan, at that time, patubig, Yes. at that time, ganito. Ngayon ko lang nakita, hindi, ano kailangan ng mga congressmen? 300 kayo, 200 kayo, bigyan nyo na sa amin, tigda 2 billion kayo. They control now the budget without looking at the national infrastructure program, without looking at what's needed. Tapos, naging babuyan na, naging corruption na. Yes. Di ba? And then, now you hear about the Senate, the corruption now. Never happened before. So it's a structural problem, right? You think it's a constitutional Well, of and course, structural may mga problem? personalities pa rin na involved, culture pa rin is involved, but the structure should help. Hindi pwede na yung structure will be encouraging the corruption that we are seeing Federal now. parliamentary? Pwede, no problem. Headline number 1, World War, Lacson versus Marcoleta. May gyera sa ibayong dagat pero may world war din sa Senado tungkol sa West Philippine Sea. Ang sagutan ni na Senator Marcoleta at Senator Lacson, patok o putok? Nakalimutan ko mag-gable. 1, 2, 3. Kasi may share natin last week, kinokorek ako. Meron daw protocol sa gable. Yes. Patok ba o putok itong kay Marcoleta, Lacson, Patok. Bakit po? Kasi number 1, nagdedebate sila sa mga mahalagang issue ng ating bansa. Importante pag-usapan yung West Philippine Sea. Of course, outside dun sa mga tirahan, yung substance na kailangan pag-usapan. Patok yun. Yung sinasabi ni Marcoleta na imbestigahan mo yung 18 Marines, imbestigahan mo where the evidence leads, patok yun. So Okay. sa akin, always welcome sa akin kung may debate. Of course, as much as possible, yung ad hominem iwasan. At Okay. talagang mag-concentrate sa substance. Okay. Attorney Jess. Aba, nauna ako. Well, syempre sa akin, patok. Pero patok naman sa akin yung kay Senator Ping Lacson. Bakit? Kasi naman syempre yung mga legal basis, yung kanilang debate, I would favor more the points and arguments of Senator Ping na on KIG, wala naman siyang sinasplice, wala naman siyang tinitake out of context. Those are the words of Senator Marcoleta himself. So, yung mga ini-issue sa Senator Marcoleta, maybe he should just reflect on his own words so that he is not taken out of context.
Okay, ikaw, Attorney Jimmy. Siyempre, Patok. Kaya nga sila nasa Senado para magtalo. No? And ang hindi ko lang maintindihan ay kung bakit hindi magkaisa ang mga Pilipino sa sinasabi ni Senator Marcoleta na kailan ba yung investigasyon? Kailan? He was actually pressuring for an answer in public view para masagot na. Bakit po? Kasi ang common na nangyayari ngayon, wala tayong makuhang sagot kahit kanino. Yung 18 Marines, hindi makakuha ng sagot dun sa inaakusahan. Sila pa yung pinapasagot. Si Marcoleta naghahanap ng schedule, walang makuhang schedule. Wala Anyway. tayong makuhang sagot. Kung Mike, being a former lawmaker, do you think ang mga strongest points ng arguments ng both sides, if you see any? Ma'am, sorry ha. To be fair to both. Oo, mga kasi strongest alam mo points? naman yung... to be fair naman to Senator Ping, kasi nagsimula talaga yung kay Gutese. So I was with Gutesa. Yeah. Sabi ni Senator Marcoleta, dito may guest tayo introduced by me, former Congressman Mike Defensor. So alam ko yung sinasabi ni Gutesa. Tapos nung hindi na siya nakita, mas maloob ko for the family kung ano nangyari. Ngayon may lumabas kay Try Give. No. May lumabas kay Adrian Bersamin, Lucas Kay Bersamin. Yusek Bernardo, testimony yan. Yes. So, and galing kay Senator Ping. No. So I was thinking, eto na. At least may lalabas na ng mga puntos. In fact, man, to be fair, nung Atty. Jimmy, Atty. Jess, nung nagsimula si Gutesa, I was only pointing to Speaker Martin Romualdez. Wala akong sinasabing President Bongbong Marcos. It was only when Saldico mentioned his name, and then sinabi niya how yung ginagawa yung budget, doon ako nagsalita. Na ipaliwanag mo to. Ano yung naging participation mo sa budget, which will include E.S. Bersamin and Secretary Pangandaman. So, yun yung point ko. Sana nga, again, yung imbestigahan. Itingnan mo, kung si Gutesa wala naman sinabing Ping Lacson, yung 18 Marines wala naman sinabing binigyan ng pera si Ping Lacson, kaya nagtataka ako, bakit ayaw natin tutukan? Pero may Tito Soto. Meron. SP Tito Soto. Meron. Sa kay Gutesa? Kaso hindi, sa 18 Marines. Sa 18 Marines. Hindi siya Pero- senador nun kung Mike. De Lima. Paano yun? And De Lima. Wala doon. Again, I will not justify yung sinasabi ng 18 Marines. Pero, pag nakita nyo sila magsalita at makaupo nyo sila, kasi itong mga taong to, hindi naman to mga active participants sa corruption eh. Hindi sila contractor, hindi sila DPWH, hindi sila congressman or senador. Yung nangyari sa kanila, nagsalita yung boss nila, o una muna investigasyon. Nakita nila, uy, ito pala yung sinasabing flood control. Si Saldico, mayaman naman siya eh. He was a contractor before, may aeroplano siya, may helicopter. And may mga sinasabi ng yung iba, na meron na silang pinagdideliver ng pera. Way Okay. before. Pero ngayon daw lang nila nakita yung 3 times a week delivery na mali-maleta, minimum 500 million to 4 billion pesos per delivery. Okay. Apat daw na senador na hindi pumirma sa partial Na pumirma. Apat lang ang pumirma. Apat lang ang pumirma doon sa partial flood control probe ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Lacson. Tinglawan lang Do you ang think pumirma. dapat bang marami pa ang pumirma dito? Ako ma'am, tingin ko marami pa rin again from not even Pinklawan or mga Duterte side, DDS, ang feeling ko marami ang hindi pa rin satisfied. Marami pa rin ang gustong may makita pa talaga. Feeling nila may mga naipit o hindi inilabas na dapat imbestigahan. May inaareglo. May inareglo. So, may ganong sentimento. Kung napakinggan mo yung privilege speech sa nilang dalawa, Yes, ma'am. may sasagutan nila. Sabi naman ni Senator Ping, basta sabihin mo lang na willing ka mag-sign, let's resume the hearing. Hindi ba good enough? Ano yun? Hindi ba, may? Kasi, Goodwill? no, ma'am. Because a committee report, even if partial, is already part of the report of the committee, the records of the committee. Wala akong narinig na partial committee report eh. Never. Di ba Never nagsabit happened. sila ng sarili lang minority report? Yes, ma'am. Pero it never happened na may partial committee In report. history, you're saying? Well, from Not- what I know, from recollection. my recollection. My point is, yung minority report, isama doon sa impartial, kompleto na. hindi, ba? hindi ganun. Diba? Usually, ma'am, That side, your side, Iba yung conclusions all side. hindi, pwede naman, kunyari, merong ano, di ba? Diametrically opposed. Pwede naman, may committee report, tapos you oppose it, isasubmit mo, it becomes part of the total Kaya, report. di ba? Parang Supreme Court ruling, The same di ba? thing. Oh, Kaya yun. nga. Pero ito partial, parang hindi ko maintindihan pa eh. Pero ma'am, let's just project ha. Kunyari,
magpasa yung partial report na yan, where will it lead to? It will lead to partial justice. Ayun, tama. Kasi ang mangyayari, may partial report, it will start investigations on Hindi nga, something. may minority report. Oh. Hindi, pero wala namang bibigay na weight sa minority report. No, of course, it, Hindi. it goes with the record. No, but they will Ay, ma'am. not initiate investigations based on the minority report. Ma'am, Yung- can I just interject? Oh. Pagka binuo nila yung report, mas maraming minority report. Oh, yeah. Mas Bakit madami. Kaya mas nga, tataka ko sila sabi ni Jimmy. Mas madami paperman na Hindi, ang taga-minority. nakapirma na ata sa minority report is 6 eh. Siya mas makapal yata yung kanilang... Hindi ko sigurado. At saka ma'am, tandaan natin, yung partial, dalawa ibig sabihin di ba? Partial, incomplete, tsaka partial, biased. Pero both mean the same thing. Grabe naman. Hindi, ang mangyayari kasi, kunyari sabihin mo, may 10 akusado, pero 4 lang yung nadali. It means 6 will be scot-free. It is in partial justice is injustice. Teka muna, huwag ka muna magbibilang. Kasi si... Kunwari lang yun. Si missing Senator Bato, di ba? Ma'am, to be fair again ayoko magsalita dahil hindi ko pa nabasa yung partial report ni Senator Ping Lacson. Ang point ko lang is, wala pa akong nakitang pumirma pa lang ng partial pa lang. Okay, Parang okay. ganun Wala lang din naman. ako naalala. Anyway. Pero ang problema din dyan, Mami Chu, panis na eh. Ang problema ko kay Senator Ping and sa Senate, hindi si Senator Ping lang, no? Ang Senado, ang bagal nyo. Panis na yung report. Nauunahan na kayo ng events. And then, sorry din, Ombudsman Boying Remulla. Pero asa na yung pinangako nyong mga warrants of arrest against the big fish? Senator Bong Revilla is not a big fish kasi hindi siya incumbent. Anyway. Salamat, Atty. Jess. Yun nga, di ba? Kaya nga hindi minority, majority, hindi makabuo. Dahil si Senator Bato is missing. And kanina, he suddenly came into picture kasi nag-request siya, official request letter Sa kay Senate Baguio. President Soto, Soto. asking that his family be allowed to use the Senate Mansion House sa Baguio Social. from March 26 to 29. Senate Mansion, ha? Social, For ha? his family. Na-reject. Dahil nga walang kasamang senador, dapat yun daw nasa rule. And under rehabilitation daw yung... Kasi kung pupunta si Senator Bato doon, tatawagan ko ni si Sec John Vic at Sentry, Sanit Villanes, sa Baguio po, nandun si Senator Bato. What's your take on that? Saan, ma'am? Kay Senator Bato, nakakapirma ng ganong request pero hindi po may pirma sa ano. Well, ako ma'am kasi, yung kay Senator Bato, through a common friend, nag-message din ako. I think he has to come out at magsalita siya talking about sovereignty. Dati siyang sundalo, pinaglaban niya kalayaan ng bansa at sabihin niya na ayaw niya i-subject yung sarili niya sa foreign court, gano'n. And talagang tingin ko medyo, yun nga, hindi siya umaten. Tapos may sulat, medyo siguro hindi magandang pakinggan o tingnan. Ipaglaban niya ang sovereignty with his body. Kung matapang talaga si Senator Bato, di ba? Harapin mo kung may warrant o wala. Okay, let's go on our third issue now for sa flood control scandal. Tumbukin na natin yung 18 Marines na affidavit. Kasi isang affidavit for the 18 Marines, yun din ang issue sa kanila. Sabi nga ni Ombudsman, 18 yan eh. Tapos isang joint affidavit. Pero sabi nga ni Attorney Jimmy, pwede naman yun. Pero sa kahapon sa NBI, they were asked to come back to submit. Kasama ka doon, di ba? Yes, ma'am. Oo, na mag-submit sila individual affidavit and Attorney Baligod promised they will come back to submit their individual affidavit. Actually, ma'am, tama yung kay binanggit ni Attorney Jimmy. I guess Attorney Jess will agree to this. Kahit na nga, ma'am, sumulat ka lang ng letter sa ombudsman at sinabi mo may problema, may corruption, pwede na siyang imbestigahan ng ombudsman. Ang problema ko, okay, may written affidavit na ginawa, ma'am, sila. Oo. But it contained 40 names. At Yes. kung sino yung mga involved, nininame naman nila in particular. Kunyari, ito si Sergeant ganito at ito ang nag-deliver kay ganitong tao. So, malinaw sa kanila yon. May mga kausap akong abogado, and Attorney Jess and Attorney Jimmy are both here. Sinasabi ko, hindi ba kung sincero ang gobyerno, dapat tingnan nila kung ano talaga yung kabuang sinasabi nitong mga sundalo. Because as it is, ang sinasabi ng mga sundalo, may pera akong dineliver kay, for example, Secretary Manny Bonoan. Kasama yung sa affidavit. Nag-deliver sila ng pera. Pero yung delivery na yon. Of course, pangit na tingnan because Secretary si Manny Bonoan. Pero, di ba dapat idikit yung sinabi ni Saldico na merong mga pera na sinasabi ko si Presidente nag-insert 100 billion. Merong mga pondo na leadership fund sa Kongreso. May sinabi Senator Ping dun sa speech niya na may 8 billion.
kailangan idugtong mo yun eh. Because as it is, anong ibig sabihin ng mga pag-deliver ng pera? Pwede mag-corroborate with pero each other. mag-corroborate Oo. yun dalawa. May problema nga doon sa one affidavit na yon. Sabi nga ni attorney, I will make a joke on just falsus because, di ba sabi sa Latin, falsus un uno, falsus Hindi omnibus. falsis Omnibus, falsus in falsis. uno. Omnibus. Dahil Falsus nga in yung kay omnibus. Dilima, kay Soto, na Mistake in one is a mistake in Yes. all. Oh. Kaso kung may dalawa ng mistake, Ano yung Tito mistake? Soto and Laila de Lima, No, what no. would be the motive to give And them the money? latest yung picture. No, you know, Yung picture. Attorney Jess, ha? Ako, yun, that's my curiosity. Yeah. What would be the motive to give them money? Hindi sila nakaupo. Okay, ito nagtanong ako. Kasi lumabas yan eh. Oh. So in one setting, I visited them kasi hindi naman sila nadadalaw ng kung sino-sino. Tinanong ko. Hindi lang isang beses. Okay, sinabi pa nila sa akin, eto mama, sabi nila. Sabi ko, di ba yung bahay ni Martin Romualdez yung Unit 9 ata yun? Basta 9 or 9. Hindi sir, dalawa yun. Unit 9 and 10. So nagulat ako na alam nila yung detalye. Sabi sir, di ba papasok ka dito? Sabi ko, oo. O yun sir, pagka mga high-level talks, doon sila sa kabila kasama si boss. Magdadala kami ng mga paper bag. Pagdala namin ng paper bag, si Kong Dilima, and bala na sila mag-substantiate ng lahat. Hindi lang isang beses. Yung kay Senator Tito Soto, ang sabi ng security, alam mo sir, pagkakyat namin ni boss, ako pa yung magdala ng isa eh. Pagpasok namin sa opisina niya, Niya? Sino niya? Senator Soto, nagpunta sa opisina niya sa Baclaran. Ni? Senator wala yan Tito sa Soto. affidavit. Andun! Na pumunta sa office ni Senator Tito Soto? Ang sinabi nila, they delivered to Senator Tito Soto. Ang problema ko din, kung Mike sa affidavit, walang dates. Kailan sila nag-deliver kay Kong Laila? Or kay Senator Tito Soto? yeah. Yes. But Lahat then- yun, i-detalye nila. Pero, attorney, just believe me, pag kinausap mo to mga to, nagkwekwentuhan kayo, walang kang inig-ginig, walang yung nag-iisip, kaya kwento nila sa'yo, ito po nangyari ito. Because why? They have no motive. No, I would assume yung kwento mo kong Mike happened after June 30, 2025. You're saying yung kanilang accusation should happen after Tinanong ko, June 30, kay Laila de 2025. Lima, tinanong ko, paglabas niya sa kulungan, November 2023. Siya Sinabi lumabas nila. ng kulungan. Oo. Mini-meeting na siya. Ni sabi Martin nila 1 Romualdez. month after. Why would Martin Romualdez meet her? And See, that's the elected na point. ba siya ng congresswoman? Hindi, that's the point. Kasi ang tingin ko in relation to the ICC, sabi pa nga nila nung pumunta po nung committee hearing, there was a committee ICI. hearing, ICI. No, ICC ma'am. ICC? Oo. 2023. May mga sinasabi sa gano'n. So, pagka tinanong mo itong mga to, haharapin nila lahat yan. Kaharap si Senator Laila de Lima, kaharap Senator Tito Soto, magharapan sila kailan yon. Teka Saka nga. why are we usurping the powers of the court? Why are we asking the investigators to usurp the powers of the court? Ngayon talaga, identity lang muna, tsaka kahit na to engender a well-founded belief. Hindi, Yun kasi lang. ganito nga problema, boys, men. Ang inconsistencies nasa preliminary investigation lumalabas. Ngayon, si NBI, si Matibag mismo nagsabi, being a lawyer, the chief of the NBI, sinasabi maraming inconsistencies. Kaya ang tingin nga nila, parang medyo daw destabilizing for the administration yun Di ba? dahil mga hindi nga unverified, unvalidated. Di ba ma'am, pagka nag-file ako sa korte, nag-file ako sa piskal, ito yung aking facts, di ba? Ito yung nakita ko, ito yung ganito, ganyan. Tingnan niya. Okay, kung nakikita niya may pictures, may ebidensya, papasukin niya. But not for them to defend those accused. Kung sinabi ko niya ni Kong Laila de Lima, hindi totoo yan. Wala ako dyan. Hindi nangyari yan. Nag-file nga sila ng perjury, di ba? Perjury and cyber Ma'am, medyo libel. let's talk about one small inconsistency. Okay, para malinaw. Sinasabi na inconsistent na binigyan si Dilima or whoever habang hindi nakaupo. Bakit kailangan nakaupo? Halimbawa, nagbibigay naman sila ng pera sa media na may allegation din na gano'n. Nakaupo ba ang media? Hindi naman. They're being paid allegedly for something. Hindi natin dapat yan inaalam ngayon. Ang dapat nating alamin yung buong salaysay. Sundan natin. The media you will pay because you want favorable news. Yes, but but if this- hindi nakaupo si Laila de Lima, what will you get out of her? Hindi ko alam. And again, pwedeng... Teka. Bakit we can sinasama? speculate. Teka. No, I'm not against Laila de Lima. I'm making very clear that we should not usurp the powers of the court. Yung ang pag-usapan natin yung mga politiko. Kasi Wag yung media. Don't shoot the messenger. No. I'm just saying na may mga allegations Nasa na gano'n. affidavit These are in ng the Ma'am Ayun nga. affidavit. Oo, Kaya nga, oo. di kayo makakuha ng ganyang suporta. Dahil sa
preliminary investigation pa lang, marami ng loopholes, maraming Ako ma'am, I beg to disagree. Oo. Malinaw sa akin. Kasi nung finailan kami nung una, tinanong ko sila. In fact, ang impression ko nung una, isang beses na kay Trillanes, di ba, finailan kami. Madami. Kay General Anyo, Sanggatutak. snipe nila. Kay Kong de Lima. So sinasite nila lahat eh. And ano to ha? Yung, ano tingin nyo, ano, kaya nga sinasabi ko, kung talagang politika ang sinasabi destabilization, bakit pa yung mga tao na nandoon hindi naman, kumbaga di ba, hindi naman sinabi nag-abuto kay Bongbong Marcos, sinabi nag-deliver sa bahay. Oh, yes. Anyway, di ba, sabi ni Attorney Baligod, they will be coming back to the NBI to submit individual Yes. affidavits. Ah, wow, Pero talaga? another lawyer, Just to comply. Oh. Pero another lawyer of the 18 Marines, si Perdito Pasio, Attorney Perdito Pasio, sinasabi, hindi daw sila magpapa-interview individually. Alam mo ma'am kung bakit? I was there. Oh. So pagdating namin doon, sabi nila, i-interview daw kami, dadaling kami sa room. Sa NBI. Sa NBI. Doon gagawin agad. Oo, sabi One by ko, one. One by one. Sabi ko, ha? Bakit? Ano bang yung deputation, no? Ang term is Oh, deputation yan, ombudsman. ng ombudsman is to establish the Individual. identity And background. and background. So sabi ko, ito na. Ito yung ID. So if you want to establish, did they work with Saldico, mga empleyado ba to? Establish. Andun yung serial number ng pagiging sundalo nila. Nandun. Establish them. Ngayon, sabi ko, kung iimbestigan nyo, kasi if you're just investigating them, non-crime yan. I was arguing against it na hindi naman krimen yan eh. Kasi they were used sa Napoles, ginamit ang NBI, ginamit sa PhilHealth scam. Pero kung iimbestigahan ninyo yung katotohanan ng issue about it, patawag nyo yung mga tao. Patawag nyo si Yusek Jodo Cadiz, si Bersamin, si Pangandaman, si Sandro Marcos. So do you think na this investigation is useless as Attorney Pasio is saying? Moro-moro lang ba? Oh, Sa kasi Isabela? Kasi nga ma'am, para ang nangyari, kami inimbestigahan. Dapat, kung iimbestigahan nyo yung substance ng affidavit. Kunyari, si Atty. Jess, sinasabi niya, yung joint affidavit pala, kaya ngayon magpapakomplay na sila, Hindi, individual affidavit na. could be ma'am, pero ako, may confusion dyan ma'am, kasi ang ombudsman sumulat sa amin. No. May separate. Oo. Investigation sila. No, sabi na may separate. Paano ba to? Dalawa sabay. Dalawa na. Yun, binabanggit ni Atty. Double Jess. jeopardy. Kunyari, di ba sabi ni Atty. Hindi naman. Jess, imbestigahan nyo lahat. So, nakita niya, Dilima, ganito. Patawag niya si Dilima. May ganito, tutuban, nandito. Ibig sabihin, to be fair, wag naman yung inimbestigahan mo lang yung tao. Mali yan sinasabi mo, hindi totoo yan. Walang basis yan. Teka let's do some math. Sabi ni Senator Lacson and many others, maski anti-money laundering yata, it's impossible to deliver that kind of amount of money. Ito ma'am, tinanong ko sila. Sabi ko, magkano ang minimum? 500 million. Magkano ang max? 4 billion. Depende ma'am sa assignment, nagdi-deliver sila ng mga pera. Pag tiningnan mo ma'am, ng 2022, ang simula ng delivery September, October, November, December. 4 months. 2022. 2022 So September. the span of so many months. So may 4 months. Tapos, 2023, 2024, 12 months. Tapos, 5 months sa 2025. Tama ba? 5 months sa 2025. Pagka ginawa mo ma'am 3 times a week because yun ang delivery nila. Okay. That's about 300. Ilan ba yun? So, In short, posible. So, gumawa na ng mathematics. Baka maubusan pa ng daliri si Kong Mike. In short, posible. May gumawa na ng mathematics online. An intelligence report, and it seems to be very reliable. Huwag na lang, bukas na lang. Sige. There was a delivery done in of the 18 Marines. Supposedly the joint affidavit of the 18 Marines pointed to a delivery to one of the Congress persons, no? One of the congressmen or congresswomen. But when we investigated that angle, it appears that this delivery was done during the time of Speaker Lord Velasco. That picture that was put in the affidavit was done during the time of Speaker Lord Velasco. So it is not an entirely accurate depiction of even pictures. What you see here is really a manipulation of facts to make it appear that was not
But actually, they were playing with timelines. And this is one timeline that they played with, that this happened before the term of President Marcos. Some of them, at least, one picture that showed, that was used in the affidavit, would show us that it was done during the time of Lord Velasco as Speaker of the House. At least just one of them. I'm not talking about the others, but there was one picture there that was put in the affidavit that was actually taken before we assumed office. So itong photo na to, ito yung maleta na pinili. Maleta na dineliver sa isang tao. Ang report sa amin, pero yun naman. Oh, pero yung report niya, it was delivered during that time. So, you're talking about something happening before 2022. Ano dito? I have reason to believe that Mike Defensor was called to task already by people concerned with that picture that was shown. Are you saying, sir, that the photo came from former congressman? Well, he was instrumental in putting together the affidavit. I think we all know that. He's not denying it anyway. Specific. I find out again, but it's a very reliable person telling me that that picture was taken before, during the time that Lord Velasco was still the Speaker of the House. So there was a delivery of money already at that time. So, sir, it's the same ex-marriage. Same ex-Marines, yes. But we're still looking for the individual affidavits based on personal knowledge of all of them. That is so important. Mahalaga po yan na yung sinasabi ng bawat isang lumagda dyan ay sarili nilang kaalaman. Hindi sa narinig nila o nabasa nila sa kanilang chat group. Kasi may chat group yung mga yan eh. Ang problema, marami hong lumabas sa affidavit na akala mo lahat sila nandun. Pero alam naman natin na hindi maaari mangyari yun. At 18 tao lagi ang kasama sa bawat pakilos na naroroon, ay tila hindi naman ito tugma sa normal na katotohanan. Sir, may confirm yung yung sinasabi nila na these 18 alleged Marines were summoned by the Office of the Ombudsman. Oh, I think that our investigators, no, fact-finding natin, the fact-finding already summoned them. Kasi nga, ba't bigyan mo kami ng 18 kayong pipirma? Hindi, kakausapin namin kayo, tatanungin namin kayo sa lahat ng inyong pinirmahan. Diba? Yun yan, magsasabit ka ng dokumento dito, panindigan mo. Huwag mo sasayangin ang oras ng mga opisina namin. Kaya dapat, panindigan nyo lahat. Tsaka, ilagay nyo yung detalye ng bawat isang tao kung saan siya kasama. Kasi sabihin natin, there were 200 deliveries or 100 deliveries. Kasama ba siya sa 100 deliveries? Hindi siya nawala kahit minsan? Yun ang tinatanong natin dito. Marami dyan. Siguro naka-3 delivery, naka-4, naka-5, pero hindi 100. Pero sinasabi noon, 100 magkakasama silang lahat. Pag pumirma ka, lumagda ka sa affidavit na yon. Hindi pa dapat yan personal knowledge eh. Kaya yun ang gusto natin malaman. Lilinawin lang natin kasi ang hinahabol natin dito yung kamalian pa rin. The act itself is still what we're after. Siyempre gusto natin malaman talaga kung ano nangyari. Not to find fault on anybody, but to know if somebody can vouch for every action. Kung sino talaga ang pwedeng maragot. Sabihin natin, delivery sa isang bahay. Sino-sino yung kasama sa delivery sa bahay na yon, sa date na yon. Kasi ganun talaga ang pag-iimbestiga. Hindi pwede yung general statements lang na sabi-sabi, sama-sama ang lahat. You're talking about serious allegations that have to be testified to by the actual people who witnessed the act. Sir, going lang the information na Ano pa rin? We will still ask them about their own personal knowledge. We will ask them about every detail. Kaya nga, magsabit ka na ganyan dito sa amin, panindigan mo, huwag mo sasayangin ng oras, dapat yung panindigan nyo. Yun lang naman ang gusto natin mangyari.
is it safe to say, with your revelations, na yung pag-deliver ng maleta bilang during the Duterte time? Duterte time, definitely yung isa ron. Yung isang na-point out sa akin, na nag-inform sa akin. Di, yung pa rin yun. So, bakit? Hindi ako sigurado eh. Somewhere in Metro Manila. Hindi. Wala pang ICC nun eh. Yung delivery na yun was before June 30, 2022. Yan. Pupunuan pa natin ng detalye yan. Pero minsan kasi pagka ganun ang kanilang sistema, talagang alam mo talaga wholesale na to eh. Meron talaga wholesale na nangyayari doon panahon na yun. So mali-mali ito yung pera, di ba? Source ba ay Basta marami tayong source. Galing tayo ron eh, di ba? We came from there eh. I was a congressman during at that time. Kaya hindi naman ako magtataka kung ganun nga ang nangyari. Sir, you mentioned din na si Mike Defensor para ayusin. Oo, meron na lumapit kay Mike Defensor tungkol sa picture ko yun. Sige, tanungin niyo siya kung sino yun. He might want to tell you. Sir, gaano kataas itong taong ito? Ano yung figura niya sa politika? Congressman. Member of Congress. Influential, mataas ang posisyon. Anong panahon na yun? Influential. Okay. Hanggang ngayon, sir? Basta, ayun na. Hanggang yan. Basta, andyan lang yun. Oh, malalaman nyo naman yan. You ask Mike Defensor. Ibig din po ba yung investigation ninyo dyan sa 18X focus mo na dun sa identity nila, hindi mo na dun sa mga pinawala na Hindi, ano yan eh. Ang unang-una, bago ka kumilos sa isang affidavit, dapat magtanong ka muna ng tanong tungkol sa affidavit. Kasi dapat ma-ascertain mo muna yung facts eh. Paano ka magtatanong, paano ka mag-iimbestiga ng tao kung balibag yung affidavit eh. Kaya gusto natin, malaman natin lahat. Hindi pwedeng balibag tapos tanggapin natin ng hook, line, and sinker lahat. Sa ano pa lang nga eh, sa pagkakataon na 18 yung problema sa isang affidavit na mga pangyayari na umabot ng mahigit o halos 3 taon, baka naman maraming magic masyado yun. Kaya kailangan malaman natin lahat ng detalye kung sino talaga ang magpapatunay sa bawat detalye na binigay sa isang affidavit. Hindi pwedeng 18 kayo tapos nagkwentuhan kayo sabay lahat kayo pipirma ng affidavit. Hindi naman pwedeng ang affidavit ikwento eh. Dapat yan yung talaga naranasan mo at nasaksihan mo. Ang paglalagay ng affidavit, pagiging saksiyan sa pangyayari. Hindi ito magiging receiver ng chismis sa isang chat group. Hindi pwede yan. Sir, yung pag-summon sa kanila ng ombudsman, kailangan po ba may hawak na sila ng sa nila? Not necessarily. Kung gusto nila, we will just ask them questions. Oo. Tatanungin sila tungkol sa bawat detalye nun, ng affidavit na yon. So mag-aaral na sila ngayon. Kung gusto nilang talagang aminin lahat, na kanila lahat yon, na sila talaga ay nandun sa bawat pagkakataon. Di ba? Kung aakuin nila ang lahat ng pangyayari doon. Kailan po ninyo sila? Hindi ko alam ang atin. May sapina na ba tayo? Sir, we're waiting for their individual. Kasi dinirect namin na na magsabit na individual affidavits eh. Di ba? Para naman fair. Fairness lang naman yan eh. Hindi ka pwede magtago sa isang grupo. Lahat kayo na nandun, meron kayong pananagutan. The Ombudsman has deputized the NBI to investigate. But outside of the Ombudsman's deputization, the NBI also has plenary power to investigate matters, motu proprio. And so, please don't be of the impression that all this is just because of the issue of the alleged 18 Marines. So, this can go beyond that. So what are you exactly investigating with respect to Okay, so you tell me, because you're being overbroad. Hindi ganyan. So, ganito lang, sir. So, we have prepared individual interview rooms for... We do not consent. We already made it clear. We do not consent. You may accompany your client. Never mind. So, It doesn't matter. We do not consent. We want to make that clear. We do not consent. To ask Which the question. part of no? We do not consent to be interviewed at all.
we want to leave, and there is nothing in the law that will prevent you from us leaving here now. So if that's the case, sir, then If you want, you can issue us other subpoena for another thing as long as it is relevant. When you say that the NBI has motu proprio powers, that power is not unlimited. It does not amount to a roving commission. We know that eh. Huwag na tayo bulahan panira. Ang bihira naman tayo eh. Ano bang gusto nyo sa kliyente ko? Identity. Hindi nyo kilala. I mean, not to be condescending, but hindi nyo kilala. Oh. ganito, sir, we can answer those questions in the right forum. We have an interview room where you may No, we're not saying you want we are answers to not your going to be questions, sir. interviewed. We are not going to be interviewed. Yes, President Mundo, you said you have plenary powers as the National Bureau of Investigation. Can you imagine, you're going through budget deliberations in Congress. You're spending resources of the government investigating a non-crime. Walang krimen dito. I knew you were used during the Napoles investigation. May krimen doon. May scam. You were used in the PhilHealth scam. But ngayon, in plenary powers, you're expanding you to investigate these people. Sir, excuse me. These people, as you say, they're witnesses. They're allegations of crime here. Remember, the 18 Marine. Yeah, you want to establish first their identity. So you establish their identity. Now, if you want to investigate the affidavit, you investigate the substance. Pero for you to say na yung deputization nyo can go beyond the ombudsman, again, I'll repeat, you will go through budget deliberations. And you are already saying that the NBI is doing this. Spending of the resources of government, investigating a non-crime. Sir, I'm just warning the NBI, wala naman antay dito. I understand you. Yes, Sir, just to be clear, Attorney Mark Santiago. yes, Attorney Mark Santiago said we respect all your sentiments at hindi kami maglalagpas dun sa aming mandate. Ito po is yung background investigation at saka credibility verification. Yun lang po. Tapos yung credibility, yes sir, let me finish na sir. No. Sinabi mo hindi kayo lalampas, lumalampas ka na ngayon eh. No sir, I'm explaining. I'm not, let's not be overly dramatic sir. Simple lang. You may leave if you want, i-discuss po natin lahat sir. Sasabihin ko lang po na credibility verification. Kasama po doon yung statements nyo kung credible ba o hindi. Yun lang po sir. Yun lang po, sana maintindihan nyo. Yung statements nyo, kung consistent ba with evidence, consistent ba with yung logic, lahat po yun, kasi bago po mag-imbestiga yung ombudsman, yun po yung gagawin natin. Hindi po kami mag-imbestiga ng iba pa, nasama lang po yung mga iba, kasi base sa statements nyo, meron pong circumstances na kailangan imbestigahan para malaman yung credibility, sir. Yun lang po. So other than that, if you will refuse, of course you can refuse, sir. We're just here to inform you na yun po yung proceedings na mangyayari. Okay. Yung credibility po na sinasabi nyo, so you, beyond the identity, you also want to establish the credibility of the 18. As stated in the deputization, sir. Credibility verification of the 18 individuals. Yun po who executed the joint affidavit. Kasi sir, you filed a complaint to the ombudsman. The ombudsman deputized us to conduct background and credibility verification for their proceedings. I just want to execute the affidavit as part of the affidavit. Sige ma'am. We're just wondering why she's Sige ma'am. definitely there should be just That was basically, it will be reviewed later. As right now, as you can see, there's you're being, this is a semi-public forum, so we don't want to disclose that here, but it will be disclosed during the interview, which you are welcome to participate. So, is it okay to disclose we see the Oh, no, not here. Not here. Not here. Kasi other witnesses will be something
during the interview. I cannot show it to you right now. So I show you. Do you not know the identity of the subject? What is the purpose of the ID? Usapan mo ni Atty. Baligod. Okay ko, sabi ko, Atty. Raimundo, meron ba kayong duda that this person in front of you is Secretary Mike Defensor? Wala po. Wala po. Oh, tapos. So, can we leave now? Yes, sir. Oh, thank you. Thank you, sir. But sir, just to make it clear, no, I just want to respond to the allegation earlier that we're investigating a non-crime. That's not true po. As you can see in the joint affidavit of the quote-unquote 18 Marines, may allegations po of graft and corrupt practices, bribery, and other crimes. So, hindi po non-crime ito. May crime po tayo na-investigahan. Okay, sagutin mo ko ngayon. Ipapatawag mo ba yung mga binanggit nila? O hindi? Tell me now, para tapos tayo. So alam natin kung non-crime o crime ito. Tell me, yes or no? Patatawagin mo ba yung mga binanggit nila? You tell me now. Let me speak. So we will have this... Yes or no? Yes or no? No, yes or no? This is not a court. You can't do that, sir. Ha? So hindi nyo patatawag? Hindi kasi sinabi niya non-crime. Finish, sir. Sinabi niya non-crime. Sinabi mo, hindi non-crime. So if you're investigating a crime, ang tinuturo ng mga 18 ay maaring, hindi ko sinasabing guilty, maaring gumawa ng krimen, ipatatawag mo. Yan. Just tell me, dumagdal ka na ng dumagdal hanggang gusto mo. Sagutin mo lang ako o hindi. Are you about to answer? Okay. Alright, so we will have investigation. If the evidence points to them, if there's sufficient evidence, then we will do so. Ipapatawag din po namin sila. No, I was going to mention that. If you want to establish the identities of the Marines, including myself and my wife, Attorney Levy already stated the IDs were given downstairs and you can verify, and the serial numbers are with him. So, what I'm saying is, if the identity is the one that you want to establish, then that's it. That's why I'm saying it's a non-crime. Now, if it's a crime investigation, then you should call on those they pointed to. Kasi establish yun ang identity eh. Yun lang ang gusto nyo establish eh. So once you have established the identities, yung tinuro nila, patawag nyo rin. Now it becomes a crime. But if kung sila lang investigahan ninyo, then it's a biased, crime investigation of the people complaining. Sir, hindi po sila iniimbestigahan. They are witnesses. Exactly. So that's why when I said, you establish their identity, then it's downstairs. The serial numbers are with Attorney Baligon. Once it's established, you call the others. The 40 names, including the affidavit, including Sandro Marcos, and Bongbong Marcos, and Yusek Jojo Cadiz of DOJ. Yan, mga critical yan. Kung sasabihin nyo na ipapatawag nyo, 100% I agree with you. Tulong-tulong tayo. Yema! Ay ba? Yes, sir. Sige, tayo tayo, partner. Okay.